amo nang i-discourage sa pagpatayan ano, kung pwede aton lang sang abugon. Yan, nanay mo mga anak niya, pwede na kamutang ko. Labis ang hinagpis at dalamhati ng pamilya ni Dennis Sapini, kilala bilang alias Dindin, 41 taong gulang, may asawa, 3 anak, residente ng Upper New Baclayon, Malalag, Davao del Sur, matapos siyang pumanaw dahil sa kagat ng isang king cobra habang siya ay sumusungkit ng niyog dahil ito ang kanyang pangunahing ikinabubuhay. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Enero 14 habang nagtatrabaho si Dennis sa niyogan. Bigla na lamang siyang inatake at kinagat ng nasabing pakamandag na ahas. Agad siyang isinugod sa Southern Philippines Medical Center. Subalit sa kabila ng agarang responde at pagsisikap ng mga medical personnel, binawian siya ng buhay bandang alas 9 ng umaga kinabukasan. Dahil sa matinding epekto ng kamandag, ang king cobra na kilala rin sa Pilipinas bilang banakon ay isa sa pinakamahaba at pinakadelikadong venomous snake sa buong mundo. Taglay nito ang malakas na neurotoxin na maaaring magdulot ng mabilis at pagkaparalisa ng katawan at kamatayan kung hindi agad mabigyan ng wastong medikal na lunas. Samantala, pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na ang king cobra ay protektado ng species sa ilalim ng Republic Act No. 9147 or Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa makatuwid, ipinagbabawal ang sadyang pagpatay, panghuhuli o pananakit sa mga ligaw na hayop nang walang pahintulot mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang paglabag dito ay may kaakibat na multa at posibleng pagkakulong. Hinikayat din ng DENR at lokal na pamahalaan ang mga residente na huwag basta patayin o lapitan ang mga ahas kung hindi naman direktang nanganganib ang buhay, at sa halip ay ipagbigay alam agad sa barangay o wildlife rescue teams upang ligtas itong mailipat. Pagdating naman sa lunas, kinikilala naman ng mga eksperto na may umiiral na Philippine Cobra Antivenom o PCAV na ginagawa ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Sa kasalukuyan, wala pang regular na available na species specific antivenom para sa king cobra sa maraming ospital sa bansa, lalo na sa mga lalawigan dahil limitadong supply at mataas na gastos. Dahil dito muling binigyan diin ng mga health at disaster authorities ang kahalagahan ng agarang pagdala sa biktima sa ospital, pag-iwas sa paglapit sa mga makamandag na hayop at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang maiwasan ang mga trahedyang tulad nito. Kung napadaan lang sa iyong video ito, paki-like, share at i-follow ang ating Facebook page. Pa-subscribe din ng artikulo.